Sa ngayon ho ba, sir, maliban dito kay Anson Ke, may alam ba kayo na ngayon live kidnapping case pa rin involving a Chinese businessman? Well, actually, right after the statement, tinawag kami sa meeting, ni Secretary, Nandun si Chief ng NBI, nandun si Chief ng PNP. At nagkaroon nga kami ng parang session, after which nagkaroon ng press conference, pero mayroong mga pinag-usapan na we cannot divulge to the public, no? Pero I think, lumabas naman na sa media, at sinasabi naman talaga nila na there are 12 cases so far recently, At no right after the conference, meron na pabalita doon sa mga grupo namin na meron nangyayari, no? Kasi ang conference namin, I think is April 12 yata tapos right after that, meron na namang nangyayari. Hindi ko alam yung detalya, pero talagang ang maganda naman nangyayari dito, doon sa conference namin, talagang pinangako nila na asikasuhin. And we can see na pagka talagang pinagtutukan, masosolve yung problema. So, ang usapan ka, kung hindi pa tayo nag-statement, kung hindi pa tayo nag-meeting, malamang wala rin nangyayari na sa kaso na yan. So, pati si Presidente kasi, talaga tinutungsan na sila na solve yan. O, meron mga nangyayari na hindi nag-report. Kasi, sabi nga paano mag-report? Una-una, may mga cases naman talaga na lumalabas sa media na involve yung mga pulis, division military. So nakakatakot talaga. So ang usapan nga namin sa conference namin doon, kung pwede, yung mga victims makipag-cooperate. At yun naman yung mga to the extent na magagawa nila, kukumbisihin ng mga leadership sa Chinese community na makipag-cooperate yung pamilya pag meron nangyayari kidnapping. Pero sir, seryo, dati po naman, nagkaroon na po ng ganitong mga pangyayari nung mga nagdaang administrasyon, hindi naman maitatanggi yun, pero sa ngayon ho ba, maaaring sabihin na nagbalik lang ito ngayong administrasyon? Well, alam mo nung araw, nung panahon pa ni, kaya ang mga business community, marami din tumatrapak yung malapit kay Senator Ping Lacson, Dahil kami mismo, nung una pa, nung panahon ni FBR, at ang in-charge niya sa kidnapping si President Estrada, Erap, nagtayo ng grupo. Kami yung kasama sa NAPTAC. Kami yung mga private sector. Ako, matagal ako nandun. Doon sa NAPTAC, makikipagtulungan kami. Dahil noon talagang mabigat yung kidnapping noon. There were, I think, at the time, 30 big groups. At unang-una rin biniktima yung mga Chinese businessmen natin, pero nawala na yan ngayon nagbabalik. Yun ang problema. Kaya nga nung nag-meeting, isa sa question na bakit naman pag may nangyari ganyan, lagi na lang tuturo sa Pogo? Very convenient kasi, Pogo ang tuturo ko. Alam naman natin na itong Pogo, yung mga underworld characters, especially from China, na kunlahan dito, marami pa rin yung nandyan. That is true. Pero hindi naman po pwedeng basta may mangyayari, sasabihin ng Pogo related.